Bagyong Neneng nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility habang Bagyong Saudel ay patuloy ang paglakas at ganap ng typhoon category habang papalapit sa ating bansa. At may isa pang bagong bagyo ang nabuo sa Mindanao. Papasok na din ang ating Philippine Area of Responsibility na tatawaging Bagyong Obet. Magandang araw Pilipinas, narito na ating update sa panahon ngayong araw ng Sabado, August 22, 2026. Mga kababayan, may ilang mahalagang sama ng panahon na kailangan nating dapat bantayan ngayong araw. Ang southwest monsoon o habagat ang patuloy na nakakaapekto sa northern at central Luzon. Sa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR, may ilang mga weather system na minomonitor, kabilang ang dating Tropical Depression Neneng, isang malakas na Typhoon Saudel at isa pang bagong Tropical Depression na dating Low Pressure Area o 08H. Pero pinakamalagang tanong ngayong araw, may direktang banta ba ang mga ito sa ating bansa? May bagong bagyo bang papasok sa ating Philippine Area of Responsibility? At saang mga lugar ang kailangan maghanda sa ulan, malalakas na hangin at maalong karagatan? Yan ang ating tatalakayin sa ating weather forecast ngayong araw. Kaya mga kababayan, huwag muna kayong aalis dahil may ilang development na dapat nating bantayan sa mga susunod na araw. Samantala, para maging updated ka lagi sa panahon, i-like, i-share at mag-subscribe lang dito sa ating channel. Mga kababayan, ngayong araw ng Sabado, ang pangunahing weather system na direktang nakakaapekto sa malaking bahagi ng northern at central Luzon ay ang southwest monsoon o habagat. Ang habagat ang nagdadala ng mainit at mamasa-masang hangin mula sa karagatan. Kapag aktibo ito, posible itong magdala ng makulimlim na kalangitan, paulit-ulit na pag-ulan, thunderstorm at sa ilang lugar ay moderate hanggang malalakas na pagbuhos ng ulan. At ngayong araw, ito ang dahilan kung bakit kailangang maging alerto ang ilang lugar lalo na sa northern at central Luzon. Tandaan lamang mga kababayan, hindi dahil walang direktang landfall ng isang bagyo ay wala ng panganib ng malalakas na pag-ulan. Sa sitwasyon natin ngayon, ang habagat mismo ang pangunahing dapat bantayan, lalo na sa mga lugar na nakakaranas ng paulit-ulit na pag-ulan. Kapag basa na ang lupa dahil sa mga nakaraang pag-ulan, mas mabilis itong maapektuhan ng panibagong buhos. Kaya kahit hindi tuloy-tuloy ang ulan sa loob ng isang araw, posible pa rin na magkaroon ng localized flooding, flash flood, o landslide kapag naging malakas ang thunderstorm. Samantala, ang dating bagyong Neneng ay ngayon ay isa ng low pressure area o LPA na minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron itong medium chance na muling maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Pero narito ang mahalagang impormasyon para sa ating mga kababayan. Wala na itong direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa at patuloy itong lumalayo papunta na ng Taiwan. Ngayon, dumako na tayo sa isang malakas na tropical cyclone na minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay ang Typhoon Saudel. Ang Typhoon Saudel ay nasa layong 2,710 kilometers east of northern Luzon. May maximum sustained wind ito na nasa 130 km per hour malapit sa sentro at may pagbugso ng hangin na umaabot na sa 160 km per hour. Kumikilos ito pa northwestward sa bilis na 25 km per hour. Mga kababayan, malinaw na isang malakas na tropical cyclone, ngunit napakalayo pa rin ito mula sa ating Philippine landmass. Kaya mahalagang huwag agad magpanik dahil lamang sa lakas ng isang bagyo. Ang dapat nating bantayan ay ang lokasyon, direksyon at pagkilos at ang magiging pagbabago ng track nito. Sa ngayon, nasa labas pa ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit dahil kumikilos ito pa northwestward, mahalagang patuloy na subaybayan ang mga susunod na weather updates. At ito ang isang development na dapat nating abangan sa mga susunod na araw. Mananatili ba itong malayo sa ating bansa? Mababago ba ang direksyon nito? O may posibilidad ba itong lumapit sa monitoring area ng ating bansa? Kaya para sa ngayon, huwag tayong mag-speculate at dapat nating gawin ay manatiling updated sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, nananatiling walang epekto ito sa ating bansa habang papalapit naman ito sa mga susunod na araw sa ating Philippine Area of Responsibility. Samantala mga kababayan, may isa pang weather system na mas malapit kumpara sa Typhoon Saudel. Ang dating LPA 08H na minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay lumakas na at naging isa ng tropical depression o isa na nga itong bagyo. Ito ay nasa layong 1,220 kilometers east of northeastern Mindanao. Taglay nito ang maximum
sustained wind na 45 kilometers per hour at may pagbugso na umaabot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pa westward sa bilis na 10 kilometers per hour. At ito ang isang pinakamahalagang weather development na dapat nating tutukan. Dahil kumikilos ito pakanluran, kailangan nating batayan ang magiging galaw nito sa mga susunod na araw. Sa ngayon, nasa labas pa rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero dahil sa direksyon ng pagkilos nito, mahalagang tingnan na sa mga susunod na update kung magpapatuloy ito sa parehong direksyon, magbabago ng track o may posibilidad na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Kaya patuloy natin itong aantabayanan. Maaring magbago ang track nito, maaring bumilis o bumaga ang pagkilos at maaari ding lumakas at maaring humina. Kaya habang wala pang direktang epekto ito sa ating bansa, dapat pa rin nating itong bantayan. Sa mga susunod na araw, may posibilidad itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at posible na ito ang susunod na bagyo na papasok na tatawagin nating bagyong Obe. Ang pang-15 bagyo na papasok ngayong buwan ng Agosto at ngayong taong 2026. Samantala, ngayong araw dumako naman tayo sa forecast weather conditions sa iba't ibang bahagi na ating bansa. Ngayong araw, saan ang mas mataas ang tsansa ng mga pag-ulan? Simulan natin ang mga lugar na direktang maapektuhan dulot ng southwest monsoon. Para sa Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, Batanes, Cagayan, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Asahan ang cloudy skies with scattered rain and thunderstorm. Ang pangunahing dahilan nito ay ang southwest monsoon o habagat. May posibilidad na makakaranas ng flash flood, pagtaas ng tubig sa mga mabababang lugar, landslide sa mga bulubundukin at matatarik na lugar, at moderate hanggang paminsan-minsang malalakas na pag-ulan. Kaya para sa mga kababayan natin sa Ilocos Region, maghihanda sa pagbabago ng panahon. Para sa lugar sa Cordillera Administrative Region, lalo pa sa mga mountainous areas, maging maingat dahil ang malalakas na pag-ulan ay maaaring magdulot ng soil erosion at landslide. Sa Batanes at Cagayan, asahan din ang mga pag-ulan at thunderstorm. Samantala para sa Zambales, Bataan at Tarlac kasama ang Pampanga, patuloy na maging alerto. Ang mga lugar na ito ay kabilang sa mga rehiyong maaaring maapektuhan ng moisture na dala ng southwest monsoon. Kung kayo ay nakatira malapit sa ilog, creek, drainage system o mabababang lugar, bantayan ang biglaang pagtaas ng tubig, lalo na kapag naging tuloy-tuloy ang malalakas na pag-ulan. Para naman sa Metro Manila, Calabarzon, natitirang bahagi ng Cagayan Valley at natitirang bahagi ng Central Luzon, asahan ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain shower o thunderstorm. Dahil pa rin sa southwest monsoon o habagat. Ibig sabihin, hindi naman kinakailangang umulan ng buong araw, pero posibleng magkaroon ng mga oras na maaliwalas o bahagyang maulap. Pero dahil may sapat na moisture at atmosphere, posible pa rin magkaroon ng biglaang thunderstorm. At kapag nagkaroon ng severe thunderstorm, maaring magdala ng malalakas na pag-ulan sa maikling panahon. Kaya sa Metro Manila, huwag maging kampante kung maaraw ang umaga, posibleng magbago ang panahon pagsapit ng hapon o gabi. Magdala pa rin tayo ng payong o rain gear lalo na kung may biyahe. Para naman sa mga motorista, mag-ingat sa mandudulas na kalsada at biglaang pagbaha sa flood-prone areas. Sa natitirang bahagi ng ating bansa, kabilang ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain shower or thunderstorm. Ang pangunahing dahilan naman ay ang localized thunderstorm. Anong ibig sabihin nito? Ang localized thunderstorm ay mga ulan na maaring mabuo dahil sa init o moisture at sa atmosphere. Kaya posible na maaraw sa ilang lugar, ngunit makalipas lamang ng ilang oras ay magkakaroon ng makapal na ulap, pagkulog at pagkidlat at malakas na pagbuhos ng ulan. Kadalasan mas nararanasan ito sa hapon o gabi, ngunit maaari pa rin mangyari sa ibang oras depende sa kondisyon ng atmosphere. Kaya para sa ating mga kababayan na sa Visayas at Mindanao, kung may outdoor activities, construction works, biyahe o pangingisda, ugaling bantayan ng kalangitan at ang pinakahuling weather updates. Kapag nasimulang kumulog, huwag manatiling sa open areas. Humanap agad ng ligtas na masisilungan. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Exodus chapter 14 verse 14. The Lord will fight for you. You need only to be still. Mga kababayan, ipinapaalala sa atin na talatang ito na sa mga panahon ng puno ng pangamba, problema o pagsubok,
Hindi natin kailangan dalhin ang lahat ng mag-isa. May mga laban na kailangan nating harapin ng may pananampalataya, pagtitiis at pagtitiwala sa Diyos. At yan po ating update sa panahon ngayong araw na ito. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, magyanda, magiligtas, bagay alerto, ingat tayong lahat.